naglagyan mo, mag-flip over yan dun sa rail. Ganda. The next station is Ueno JK30. The doors on the right side will open. Lang yan. Yung pala yung pinunta namin dito. Hindi, dumaan lang. Nagkataon lang mo naalala ko, dito yung bilihan nito. Oh my gosh, look at this. Yum! Parang masarap na food nila. Okay, good morning everybody. We are at Ginza. Bigla kami pumunta dito, hindi ko alam kay Paul kung bakit. Yung pala dahil dun sa chocolate. Na-search na ata na meron dito. Pero dito talaga kami papunta kasi we haven't been here for this trip. We've been here before. Hindi ko alam kung ano gagawin namin dito. Ang plano is babalik kami dun sa tindahan ng volleyball stuff kasi may mga nagpasabay. So, ipipurchase na namin yun para ma-impake na kasi today is a Tuesday. We'll be leaving on Friday. Malayo-layo pa naman pero gusto na namin siyang kunti-kuntiin. Alam mo yun. Hiwalay kami ngayon ni Alex Allen because meron silang sariling lakad sa mga pasabay din nila. Magde-date kami today. Yung vibe dito, very BGC. I would say very New York. I haven't been to New York, pero ganun yung feeling niya. Parang puro building. Tapos, ang daming sasakyan. Ayan o, yung mga nakapark sa tabi. Parang I've never seen that before. Dito lang sa area na yan, na maraming mga sasakyan nakapark sa gilid. At napakaganda ng mga sasakyan. Tapos yung mga buildings dito, hindi kagaya ng building sa ibang areas na like may itsiran, tapos may maliit na tindahan. Yung mga ganun. Dito talagang maayos yung itsura. Alam mong pang mayaman, ba't ba kami nandito? May pupuntahan daw pala kami dito, parang viral cafe because of their creme brulee. Napaka-social naman dito. Cafe, creme brulee. Tapos meron kaming kinuhang shoes sa Atmos kanina. Hindi ko na binidyo yun kasi hindi ko alam kung anong gagawin na. Akala ko magsusukat lang siya ulit. Pero meron kaming nakuhang shoes. Okay, let's go to that cafe. Okay, medyo malayong lakad siya guys. Tapos, nag-iiba na itsura dito. Iba na dun sa kanina. Nawala na yung mga puno here sa sidewalk. Tapos medyo lumiliit na yung buildings. And nagkakaroon na siya ng kulay. Hindi na siya puro gray. Oh, look at this. Wow. Ang cute. Parang yung bahay sa Up. Pero Japanese version. Nireview ko yung video ko habang naglalakad. May narinig pala kayong tok, tok, tok. Yun. Yung aking baby for today. Ang lapit kasi nung mic sa kanya, so naririnig niyo. Sorry na. Okay, look at this area. Dito na tayo naglalakad. So medyo malayo na siya sa CBD. Sabi nga ni Paul, dapat worth it tong creme brulee na to. Sa layo ng lakad. Okay, that's the cafe. Pour cafe. And yan yung line. Nakala nyo yan lang? No. Dito tayo sa likod. Ang aaba ng pila. Oh my gosh. Okay, here's the menu of the fried sandwich pala siya. All for 850 yen. And we're getting this, yung creme brulee, custard with cream. Tapos meron silang, ito, yung kanilang seasonal flavor is the purple sweet potato brulee. Meron siyang katabing park, oh.
you. Oh, they have this one. Get one free whipped cream fried sandwich. If you scan the code, leave a review, show it to the staff. That's the sandwich. Oh, 200 yen din yun. Not bad. Tapos ito yung kanilang sweets menu. I wonder lang kung ba't may nakalagay na no alcohol pork. What does that mean? And then dito yung savories. Ito pala nakasulat. This item is prepared without pork or alcohol. We do not have halal certification, but the ingredients have been selected with consideration for Muslim dietary preferences. Konti na lang. We're crossing. Pero may pila pa rin here and ang haba pa ng pila sa likod. Oh, they're waiting for their food. Okay. Thank you. Okay, we're inside. We're ordering. Okay, we're here. Nakapila na to order. Oh, they also have that. Oh, ito lang siya, ganyan lang. O-order ka lang talaga. Paantay mo dito sa labas, tapos you eat it outside, I guess. I think ito yung name, Age.3, hindi Poor Cafe. Oh, meron sa Manila, oh. I don't know if this is an event or may store sila dun. Okay, so we're getting two, pistachio and creme brulee. Okay, now we wait here, outside. Sumpit ka na yung daliri ko. Okay, this is the pistachio and this is the creme brulee. Dito natin siya kakainin sa park. Let's go. Go, taste. Ano nasa? Oh, it's good daw. Napa-second bite siya. Sarap. Mukhang masarap. Okay, let's try mine. May spoon silang binibigay. Not too sweet. Try natin yung bread. Oh, sarap yung strawberry. Sarap yung flavor nung bread. But I think mas masarap yung creme brulee kasi matamis. Ito kasi hindi masyado. Medyo makalat siya. Can I try yung creme brulee? Okay, done. Ito na siya. Basura na. Okay, my personal review of the pistachio, it was okay. 5 out of 10 in my opinion. I would have wanted the cream, the whipped cream to be a little bit more sweet. The bread was delicious, but I wanted that contrast. Paul loved the creme brulee. Willing siyang balikan siya ulit. Siguro, yun nga yung reason kung bakit yun yung bestseller nila. But I wanted to try something else then. But, anong rating mo sa creme brulee? 10 out of 10. So, try nyo ang... Ano nga ba to? Ngayon, try Age 3. Okay, now we're walking to meet up with Alex and Allen. Okay, we're here, dito sa area na to, na puro kainan. Tapos dito lang siya, by the subway train. Yung track. Ang ganda nga ng vibe dito eh. Parang Intramuros. Ganun yung dating. Kasi may malaking wall. Ang daming establishments, ang daming kainan. Very Japanese. Oh, there's a train. Okay, supposedly pala, sa Ikinari kami kakain. Ayun lang siya. Lapit-lapit na. Pero we walk a little. Kasi sila Alex, manggagaling ng big camera dito sa likod. So, nagharap kami na iba pang kainan kasi ang dami ang kainan dito. Tapos, look at this! Mukha siyang traditional Japanese house. Tapos, ang sarap din ng mga tinitinda nila. So, ipipitch namin kila Alex kung gusto nila itong itry or kung nakaset na yung utak nila sa Ikinari, okay lang din naman. But, parang gusto namin itry ito. Although, medyo nakakatakot kasi wala na kumakain. But that could also be because past 1 o'clock na. Kaya tapos na ang kainan. So, let's see kung saan kami kakain. Kasi kahit ako, di ko alam. Okay, dahil medyo matagal silang maglakad from the camera. May binili kasi sila doon. Papasok na kami ni Paul dito. We have decided we are eating here. I'm so excited. I want to try the chicken. Okay, let's enter.
Oh, look at this. It's so nice. It looks so nice. And quiet. Okay. Ayun ba tayo? Order na natin. Sige. This is so cute. Ang cute na tong place natin. Very Japanese. This one and this one. Hi. Hello. Puno na agad. Diba, bago kami nilibenta. So excited. Ano mo ba? Sarap. Yum. Ano? Pares pa tayo. Oo nga, that's what it is. Ay, oh my gosh. Adios. Okay, walang sound yung unang video. That was so good. Hanapin nyo na lang to. Dito yan sa Ginza, sa may Ikinari Steak. So good. Ang sarap ng chicken. Ang sarap ng in-order nila, Paul. Grabe yung beef, sobrang tender. Tapos nakakabusog. Halos di namin maubos both dishes. Tapos ito rin, tinan nyo to. Oh, para lang siyang yung mga kainan sa atin. Pero it looks so good. And parang masarap yung food nila. And whatever they're serving, literal na nasa ilalim ng bridge. Oh, grabe yung mga buildings dito. Akala mo, lumipat na kami ng lugar, pero yan lang yun, no? Yung bridge na dinaanan natin kanina. Tapos sa kabila lang nun yung kinainan natin. Parang two separate worlds. Grabe. Two separate worlds. Oh, ang ganda dito. Tignan nyo ngayon, para naman tayo nasa forest. Ganda itong puno. Para siyang Ayala Triangle. Bigla na lang nagkakaroon ng pockets of greenery. Galing. Nasa Uniqlo pala kami here sa Ginza. I think this is their flagship store. Sobrang daming tao. 8 floors ata to or 9 floors. Nasa 3rd floor pa lang ata kami. Napakadaming tao. Parang akala mo sale pero hindi naman. Grabe. Bababa ba tayo? Akyat tayo. Sobrang daming tao. Ang weird lang na this is their flagship store, supposedly. Kasi 11 floors to. Pero ang liit-liit ng space. Kahit nga dito sa escalator, hindi kami halos magkasya lahat. Dahil sobrang sikip. Bakit kaya ito yung ginawa nilang flagship store? Sabi lang ni Paul, flagship store daw. Pero super sikip, as you can see. Okay, we are back at Omotesando Hills. Naghiwalay kami ulit nila Alex. May kinuha lang kami dito sa isang store dito. Ito na pinakita. Surprise! Kala mo naman talaga. Dito na kami meet sila Alex kasi nag-Asakusa. Kami nag-ikot-ikot lang kami dito kasi wala naman na kaming ganap for today. Oh, I like today because today marami tayong natatry na bago. Natry namin ni Paul yung sa N3 and we tried that new restaurant sa may Ginza. At least meron tayong mga bagong natatry. Magda-jacket siya kasi napakalamig sa labas. Sa loob ng mga establishments, mainit na. So ayan, welcome back. Sasabihin ko sana, welcome back to Ginza. Hindi, welcome back to Omotesando, everybody. Isa sa mga binalikan namin here pala sa Omotesando is Pop Mart. Hindi kasi namin alam kung saan pa meron Pop Mart dito sa Japan. But I'm sure meron pang iba. Pero ito kasi alam namin and dito kami familiar. And last time nga kasi meron pa siyang event. So hindi kami nakapasok. So check ulit namin now bago pa bumalik sila Alex. Okay, nandito na tayo sa area ng Pop Mart at may pila pa rin. Sabi ni Paul, baka daw hindi na yan event, baka pila na lang siya para lang organized yung pagpasok. Let's see. Ang haba nung pila.
Hindi ko lang kung nakikita nyo. Ayan na yung Pop Mart. Ayan yung pila, ang haba. Oh. Nandun sa dulo. Grabe. Hindi ko alam na ganito pa rin ka-hype ang Pop Mart. Kasi usually naman hindi na. Thank you. So pila tayo dito sa dulo. Ito yung pila. Tapos sabi parang one check-out per customer lang. So pag nakabili ka na, tapos na. Right? Ngayon na, nasa harap na tayo ng door. Pero may konti pa bago tayo. Tapos wala pa sila Alex. Hindi namin alam kung makakahabol sila, makakasingit sila dito sa pila or pipila ulit sila dun sa dulo. Yay! Bag secured agad. Hindi na umabot sila Alex. Sayang. Malayo pa sila. Binila na lang namin sila ng gusto nila. Ang gusto pala nila is Miski, hindi naman yun Pop Mart. So, binila na lang namin sila ng isang Mega Space Molly and nakuha ko yung, oh my gosh, yung Bernie V. I'm so happy. I-unbox natin later. Oh guys, we're back at our place. Kami pa lang ni Paul. Again, dumiretso na kami dito. Dumaan lang kami ng grocery, very very light, bumili lang ng snacks. Antayin namin sila Alex here kasi dito kami magde-dinner, explore namin tong area namin kasi marami ring masasarap na kainan here. And, yay! We got our Pop Mart. Ito yung mga nabili namin sa Pop Mart. Wait, we got 3 items. Okay, sila Alex nagpasabay kasi hindi nga sila umabot. Ito yung bagong Space Molly there. Hindi ako bumili ng Space Molly now because I got this! I think my unboxing will be on my TikTok account. So if you want to see that, go to my TikTok account kasi feeling ko sabay-sabay kaming mag-unbox. But this is the Hirono Fight for Joy, yung pinasikat ni V. Recently, we got it! Yay! I'm so happy. Same lang siya. Same lang halos ang price sa Philippines as long as makapagpa-tax refund kayo. And Paul got this, yung Hirono na coin purse. We will unbox this on my TikTok account. So, punta kayo sa TikTok ko guys para makita nyo ang unboxing ng ating mga Pop Mart haul. Okay, ayun na. Naglakad na lang kami papunta dito. We're having dinner here sa Zeteria. Gusto ko to, cheeseburger. Sabi ko kasi, sabi namin collectively, parang kailangan na namin ng basura sa katawan. Puro masasarap at saka mga healthy na pagkain yung kinakain namin. Kailangan namin ng fast food. Fast food. Yeah, kailangan ng basura sa katawan. Hindi nasanay sa masasarap na pagkain. Oo, na-miss natin yung mga ganyan, yung mga MSG. Yung cheeseburger lang. Double Zeppin. Ay, yung Zeppin Supreme. Yeah, $5.90 with fries and drink, please. So, ayan. Maliit lang siya. Pero nakikita kasi namin to sa maraming places. So, siguro masarap siya. Ayan na, bayaran na. Mas Ayan na, premium. yung sa kanila rin nandito na. Let's eat. Itadakimasu. Ate El, shoutout sa'yo. Mas masarap pa rin yung coffee jelly mo. Ito kasi coffee jelly. Mas masarap daw yung coffee jelly ng ate ko. Sobra. Although hindi tinutungga yun, guys. Kaya naman nabas ang dalawang cup. Tigisa kami. Hindi tinutungga yung coffee jelly. Pero dito, drink siya. Okay, let's eat. We finished. Balik na kami ng Airbnb. Masarap naman, di ba? Everybody, yes, masarap. Ang sarap ng tinapay. Ang lambot-lambot. Wala lang ketchup. Ketchup. Feeling namin ubusan sila ng ketchup. Hindi na kami binigyan ng ketchup nung huli. Kasi ang dami nilang parang sino-sold out na items. So yun lang for today, guys. Bye. Good night. Okay, good morning everybody. It's already, actually, 11 na.
Okay, tumigil kami dito sa kantong bakery. Doon lang kami nakatira, oh. Ayun lang. Doon. Every morning kasi, nakikita namin ni Paul na may pila dito. Tapos hindi namin alam kung ano yung binibili nila. Eh ngayon, walang pila. Tapos papunta kami dito. Di ba nahilo kayo? Nahilo din ako. Papunta kami dito. Tapos naamoy namin siya. So nag-decide si Alex na bumili. Tinignan niya kasi naamoy din niya na mabango. So apparently it's red bean sandwich. Ganito siya. Oh. Ayan. So para siyang pancake na maliit. Tapos may red bean sa loob. Kamusta? Masarap? Sumimasen. Sasabay ko na lang. Sarap masen. Ikaw mo. Sige, ikaw. Tingnan mo. Natikman ko na, masarap. Tingnan mo na, masarap. Ay, putol mo na lang ako. Magkano siya? Ano, 168 yen. 168 Bali, yen. mga 60 pesos, 50. Ah, pwede na. Malaki naman siya. Ah, masarap. Pero ganun, hindi siya talaga mainit. Baka yung bagong luto. Interview. Sir? Hindi siya talaga mainit, sir? Sorry, sir. Take two, sir. Take two. may lumulutang ng ngipin. Okay. Okay na, sir? Ready? 1, 2, 3. Sarap. Sir, bakit hindi siya mainit, sir? Kasi late na eh. No oras na. Dapat mga 7 a.m. yan. 11 na kasi. Pinapak sa loob. Ang dami. natin iinit naman sa ano? Ang dami pang pumapasok. Ay, hindi sila pumasok. Lumabas din sila. Fake news. So yan, in-explore lang namin tong bakery na to. Kasi papunta talaga kami dun. No? Ano ba yung mic ko lumilipad? Okay, yan yung pupuntahan natin. Super Autobox. Para siyang Autobots ng mga bakla. Tindahan niya ng mga car parts. Tapos meron silang malaking store, pero malayo dito, mga 1 hour away. Tapos na-discover nila na dito sa area namin, merong malapit, pero it's not as big. So, check namin dito. Kasi last time pumunta sila, hapon, Tuesday, it was closed. Hindi rin namin alam kung bakit. So ngayon, check namin ulit. Hopefully, open siya. Yeah, oh, it's open! Yay! Let's go! Oh. So ito siya, parang talyer, pero meron ding shop. Ayan, every car enthusiast dream. Autobox. Yan siya. Ay, nasan yung mga paninda? Kasi para itong meeting area. May wrestling area dito. Wrestling area. Para saan yun? Hindi ko alam. So, akit tayo sa taas. Let's go. Okay, here we are sa second floor. Super laki. Okay, puro pang siya, pang kotse, pang motor. Pero maraming mabibili dito in all fairness. Ako kasi wala akong kaalam-alam sa mga sasakyan, pasensya na kayo. NANI? So, kahit ituto ko sa kung saan, hindi ko alam kung importante yun or kung gusto nyo yun. Ay, oh, sorry. Bawal pala yun. naman in general ata sa Bawal kanila. pala mag- Oh no, umaambon. Okay, ayan. So tapos na kami here sa Autobac. Parang naka-isang oras din kami dito. Maliit lang naman siya. Pero in fairness, maraming laman. And napalabas tayo. Ang kapal kasi ng mukhang mag-vlog. Actually, maraming stores dito sa Japan na pinipigilan ako mag-vlog. Like dito, sa Pop Mart. Pero yung sa Pop Mart, nawirdoan ako kasi papasok pa lang ako. Nagbablog na ako kasi naka-video na. Nung paakyat na ako ng stairs, saka lang ako hinabol. Tapos parang sinabi na bawal mag-vlog. Yung isa rin kanina, kung napansin nyo, yung guy na humahabol sa akin. Chinek niya muna, tinignan niya kung anong ginagawa ko kasi baka naman may pinapanood lang ako or something or nakaharap sa akin yung screen. Tapos nung nakita ng camera yung nakaharap, tsaka niya ako pinagbawalan. Ang weird lang kasi, anong difference ng pa-landscape at saka pa-portrait? Kasi kapag pa-portrait ka naman mag-film, hindi naman nila mapapansin. So parehas lang yun, di ba? Anyway, kung bawal, wala tayong magagawa. So hindi na ako nag-film. Yun lang, bumili lang kami ng mga ilang items here sa Autoboc. And ang plan namin now is we are going to Shibuya para naman pumunta dun sa Gallery 2. Yung pinuntahan natin na volleyball shop. Kasi may mga nagpasabay din sa amin. So kukunin na natin yun, bibili na natin siya para makapag-impake na tayo by tomorrow because tomorrow is our last full day here in Japan. Okay, nagantay kami dito sa Autoboc ng saglit. Actually, hindi saglit, medyo matagal kasi nga maulan. Malakas talaga yung ulan.
Pero chinek namin kasi sa Google, uulan sa buong araw, wala kaming payong. So ilalaban na natin to. Pag bumalik kasi kami ng place namin, para kumuha ng payong, ganun din, mababasa din kami. So might as well, dumiretso na kami ng train. Diba? So ito na, laban na tayo. Ayun, medyo malakas yung ulan, as you can see. Si Paul lang yung may hood. Kaming tatlo wala. Laban! Okay. Nagde-decide na kami maglakad pa uwi. Para mailagay na rin yung mga gamit and para makakuha ng payong. Kasi nga, ang hirap. Tingnan yung itsura namin, no? Eh, ayon sa forecast, mamayang gabi pa daw titigil yung ulan. And super lamig. My gosh. Kasi mahangin. Mag-change outfit tayo. Hindi namin inakalang ganito yung lamig. Naka-shorts pa ako today. Tapang-tapang ng bakla. Nakakainis. We're back. Change outfit tayo. Hindi kaya naka-shorts. Grabe kasi yung hangin. Wait. Okay, maririnig na ba ako dito sa CR? Palit tayo ng pants. Hi. Importante lang sa maleta yung mabigat. Dadagdag din ako ng jacket and ng cap kasi wala tayong hoodie. Although magdadala na tayo ng payong, no? Ano na to? Repeat performance na yung pants natin. Ito sure akong mainit. Laban pa rin natin tong puffer vest for more and may gray jacket para sure na mainit. Ayan. Kasi apakalamig talaga. Pero feeling ko kasi sa mga train stations, mainit. Yan, very winter ang atake. Can I wear this? What do you think? Oh yes, there. The outfit natin for today. Okay, ayan. Balot na tayo mga kaibigan. 3 layers, long sleeves, puffer jacket na vest, and itong ating sports jacket. Tapos nakakap na tayo para hindi malamigan ng ulo. And meron na tayong payong. Tigi-tigi siya kami ng payong. Meron kasi sa Airbnb, wag lang namin makakalimutan. Diyos ko dahil. Okay, anyway, now we are headed to Shibuya. Kain muna tayo. Welcome to Shibuya, everybody. Dito tayo magla-lunch. Meron din tayo mga bibilin here or i-check ng mga pasabay. Nakapayong lahat because it's raining. Buti na lang, nagbitbit tayo ng payo. Crossing Shibuya in the rain. Tingin tayo sa dinadaanan natin. Huwag sa camera, baka makabangga, baka madapak. We are going to Matsuya. Yung kinain na namin here. Kasi anong oras na eh? Anong oras na hindi pa kami kumakain. And ayun na namin mag-isip kung anong kakainin namin. So dito na lang sa Matsuya para madali. Ay, ang dami payong. Sana ngayon lang to. Bukas din ang ulan. Last day na tomorrow. Ang dami tao. Ooh, it's amazing. Okay, done with lunch. Alam niyo ba, second time na namin kumain sa Matsuya. Di ba yung first time, yung nawala ni Paul yung retainers niya. Tapos, piniplay doon yung SB19. Hindi ko alam kung nakuha doon sa clip ko, pero binidyohan ko yon. Tapos dito rin sa Matsuya na to, piniplay din nila yung SB19, nakakatuwa. Hindi ko alam kung dahil alam nalang Pilipino kami, piniplay nila yun every time mapasok kami ng Matsuya. Nakakatuwa lang marinig na sa radyo nila piniplay SB19. Ibang SB19.
naglakad na kami dito sa Cat Street, dito sa Omotesando, and we stopped by here. Ito yung shop na dinaanan namin nila Nico noong isang araw. What's this? Para siyang soda. Masarap. Talaga? Oo, parang may aftertaste siya na konti, na parang caramel. Masarap, nabitan nga. Bakit ito 600 lang, yung maliit? Kasi vending machine yun, yung kay Nico. Pero masarap din naman yun eh. Eh, Yan bakit? lang tayo, 600 yan eh. Mas mahal. Oo. Okay. Diyan. Okay, dito tayo sa vending machine. Kasi mas mura dito eh. Sabi niya, mas mura daw dito. Ayan lang, katabi-katabi lang May matanda. vendo din sila. Katabi Meron ko, dun nasa eh. food. Okay, no. Those are usually zero. So ayan. Pa-try natin kay Madam. Meron siyang aftertaste na pagka-caramel ganyan. Beer. Sarap, di ba? You like it? You don't Parang like it? raspberry. Raspberry sa palasong sarap. Di ba? May beer. Oo. May beer na aftertaste. Ayun yun. I don't know what it's called. Yoshi Hula. Okay, hindi ko alam kung natandaan yung vlog namin dito. Nakasama namin si Nico a few days ago. Sobrang daming tao dito. I think it was a Saturday or a Sunday. Ngayon, tinan nyo, walang tao. Oh, hindi siya kasing puno last time, no weekend. Grabe yung lens ng camera ko. May astigmatism. Okay, we're here again sa Gallery 2. Yung puro volleyball stuff. There. Meron lang kaming mga biniling pasabay and some items kasi nga volleyball. Nakakaloka dito yung mga items like jersey, rubber shoes na ginagamit nila Ishikawa, Takahashi. Sold out lahat. Tapos yung jersey nakakaloka 28,000 yen ang isang piraso. My gosh. Pero sold out. So yun lang. Malulubat na rin ako. So I will see you guys later. Bye. Okay, ayun guys, nandito lang kami sa Donkey. Kakatapos lang namin mamili. And I think I will end the vlog here. Thank you so much for watching my Japan vlogs. Medyo mahaba, pasensya na. Pero sana nag-enjoy kayo. Sana pinanood nyo lahat. Sana. Lubat na rin tayo and bukas wala naman na kaming plano kasi nga last full day na. Balak na lang namin mag-relax or like bilhin yung mga kailangan bilhin, mag-empake and everything. So there guys, thank you so much. Bye-bye! Say bye! Pagod. Bye!